China, pinayuhan ang Pilipinas na agad na itigil ang mga paglabag, panghihimasok, at mapanuksong aksyon nito sa anila, ay kanilang teritoryo sa South China Sea, at huwag hamunin ang matatag na determinasyon ng China na pangalagaan ang soberanya nito, sabi ni Lin Jian, tagapagsalita ng Foreign Ministry ng China. Pinalalabas ng komunistang bansa na ang Pilipinas pa ang nanghahamon at iligal na pumapasok at kumukuha ng mga isla sa kanilang soberanya. Sinasabi rin na Pilipinas at mga kaalyadong bansa tulad ng Amerika ang sumisira sa kapayapaan sa pinag-aagawang lugar sa West Philippine Sea. Tinuligsan ng mga foreign envoy ang mapanganib na mga manyobra at paggamit ng mga water cannon ng China laban sa mga sasakyang pandagat ng Pilipinas malapit sa Bajo de Masinloc, na kilala rin bilang Scarborough Shoal, sa West Philippine Sea. Ang Task Force ng Pilipinas sa mga issue sa WPS ay nagsabi noong Martes na ang China Coast Guard at Chinese Maritime Militia vessels ay hinaras, hinarangan, winaterkanon at binangga ang mga barko ng Philippine Coast Guard at ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na pupunta sana patungo sa Bajo de Masinloc upang tulungan ang mga mangingisdang Pilipino sa lugar. Parehong nagtamo ng pinsala ang mga sasakyang pandagat ng PCG at BFAR. Nag-reinstall din ang China ng 380-meter barrier sa pasukan ng shoal, na humaharang sa daan patungo sa tradisyonal na lugar kung saan nandon ang mga mangingisda. Minsan mapapaisip ka na lang at magtatanong sa sarili mo na may kaunting ingis at galit na kung bakit halos walang ginagawa ang ating mga kasundaluhan, lalo na ang ating gobyerno, sa nangyayari at nagaganap na karahasan na ginagawa sa mga mangingisda at mismong sa mga Coast Guard ng Pilipinas na pangbubuli ng mga barko ng China. Bakit hindi magawang depensahan man lang ang sarili at halos pabayaan na lang masira at mawasak ang mga sinasakyang mga barko? Bakit hindi magawang makaganti o paalisin din ang mga barkong nanghihimasok sa bansa, at para saan pa ang mga ginagawang balikatan? Kung sa kabilang banda naman na habang nagsasagawa ng balikatan exercises, ay binabangga, winawater cannon, hinaharas at binubuli ang mismong barko ng Coast Guard ng Pilipinas. Nangangahulugan lang na kahit gaano pa karaming bansa ang sumali sa balikatan, ay hindi pa rin inirerespeto ng China ang international law at ang UNCLOS. Sa isang banda naman naisip na rin ng mga kinaukulan na hindi pwedeng magpadalos-dalos sa mga desisyon na gagawin, lalo na at ang nakasalalay ay ang kapayapaan at ang buhay ng bawat mamamayan na ninirahan sa bansa. Nakikita rin ng mga kinaukulan ang magiging madilim na senaryo na pwedeng mangyari sa bansa once na minsang magkamali ng desisyon ang mga mamumuno sa bansa. Sabi ni United States Ambassador Mary Kay Carlson sa X, na gumamit ang People's Republic of China ng mga mapanganib na maniobra at water cannon para guluhin ang isang legal na misyon ng Pilipinas na nagbibigay ng pagkain at panggatong sa mga mangingisda sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Sinabi ni European Union Ambassador Locke Fivron na ang anumang agresibong pag-uugali ay nagdudulot ng banta sa kaligtasan ng buhay sa dagat, kalayaan sa paglalayag, and the prohibition of the use of force or coercion. Sa madaling salita, labag ito sa internasyonal na batas, dagdag niya. Ang Embahada ng France sa Maynila ay nagpahayag din ng pagtutol sa anumang pagbabanta o paggamit ng dahas na taliwas sa internasyonal na batas, at idiniin ang kahalagahan ng paglutas ng mga alitan sa pamamagitan ng dialogo. Inulit ni British Ambassador to the Philippines, Laura Beufils, ang mga panawagan ng United Kingdom para sa paggalang sa United Nations Convention on the Law of the Sea, at pagsunod sa 2016 Arbitral Award, na nagdesisyon na ang pag-angkin ng China sa halos buong South China Sea ay walang legal na batayan. Nagpahayag din ng mga alalahanin sina Japanese Ambassador Endo Kazuya at Canadian Ambassador David Hartman tungkol sa pinakabagong agresyon ng China. Bilang tugon, sinabi ng Chinese Foreign Ministry sa Pilipinas na itigil ang provocative actions in its waters. Para laging kang update sa bagong mga videos, please subscribe, like and hit the notification bell.